Language, culture, and society. Hello everyone! In this video, we will explore how language shapes the way we think and interact within our community. As we all know that language is more than just a way to communicate, it reflects our identity, influences our thoughts, and adapt to different social settings. Right now, let's hear from different individuals about their experiences with language diversity. Today, I am Princess May Galo. and I am Earl Joseph Dimolo. Ana, yo por ahí en Las Piñas. So we'd love to hear about your language journey. So to start, can you please introduce yourself? Marijono Edo, Kinyutubo. I am Christian Sanico from Loreto, Agusan del Sur. I am proud Manubo. Okay, so thank you. So first question, unsa nga mga hagit or challenges nga imong nasinati kung mag-switch or magbalhin-balhin ka og pinulungan sa eskwelahan? So one of my challenges na akong na-face pag magbalhin-balhin sa akong language is that malimtan ako sayang ako ang Manubo nga language, which is ang atong ginagamit diri sa eskwelahan is Bisaya. Okay, so nakasinati ba ka or nakasuway ba ka nga maulaw kung musturya ka sa imong kaugalingon nga dialect? So, og kana akasiko, so I am proud Manubo. Mao ning gitudlo sa ako ang mga lolo, lula sa akong ilahan since ako ni siyang dalhon hantod sa hantod. Gusto na mabalaan kung nakaagi ba ka sa sitwasyon nga giusgahan ka tungod sa imong inilang pinulungan? Oo, madogi na situation. So, I experienced tong nakog Davao when I visited with my sa akong mga kapamilya dito sa akong father's side. So, ginakatawan nila ang ako ang the way I pronounce my language nga Manubo. So, ginakatawan nila. So, ang ilang kuan nito interpretation kung makadungog silang Manubo is ni taga-bukid man na siya, ni pangit kay iyang kuan kay the way mag-speak ang Manubo kay medyo kuan baya lahi baya jud sa Bisaya. Sa imong tagtanaw karon sa mga kabatunan, nagagamit ba sila sa ilang inilang pinulungan? So normally sa kuha as a student, for example sa kuha ay ang Manubo nga mag-speaker sa balay gagamit jud mig Manubo, while pag diri sa school magamit mig Bisaya kay mao may ginagamit sa folder sa school. So para makasabot, para magkasinamtanay for us to understand each other, magamit ko Bisaya. So yes, dili magamit sila og Manubo nga language karon. So ilang ginagamit is ang Bisaya nga mao para makipagsabot tanan, masabtan sa tanan. Okay. My last question for you is tradition o binuhatan sa inyong kultura ang makatabang sa magreserba sa inyong inilang pinulungan. So for me, one of way para ma-reserba ang amo ang pinulungan which is Manubo is to be balanced, which is we have to sa ato ang mga which is at mga lulo, we have to ato siyang mangayo tao tabang sa ilaha para saon pa pagreserba. Then for us ato asab is dapat dili limtan ang ato ang language nga Manubo, dapat dalo nato ni sa hantod. So, salamat kaayo sa imong mga tubag ug sa imuhang panahon nga gigahin sa amua. Og mao lang to, maayong adlaw. Good day, I am Drummer Bilyaza. I am Manel Del Pabros. And we'd love to hear your language journey. To start, can you introduce yourself? Good day everyone, my name is Monica Ionia and the language I'm using in a conversation is Tagalog, Cebuano, and English. Una na mong pangutana. What challenges do you face when switching between languages in school? Okay, thank you for that question. So the challenges I face
in terms of code switching language in school is sometimes there is words that I don't know what is the term for that specific language, especially on the language of Cebuano, because some of your language are have a deep meaning, and the term I know is just the basic Cebuano. So if I don't know the term, I use my native language, which is the Filipino or Tagalog. Ikaduhang pangutana. Have you ever felt embarrassed about speaking your native language? Why or why not? Naalala ko, yung bata pa ako, elementary pa ako, napahiya ako sa harap ng mga maraming tao, kaya sa mga classmate ko, sa dahil lang iniinsulto nila ako sapagkat Tagalog na language ang gamit ko sa school. Kasi nasanay talaga ako na magtagalog, kasi simula pagkabata ko hanggang ngayon, hanggang paglaki ko ay Tagalog ang language na ginagamit namin sa bahay. So pagdating sa school, dahil hindi ko pa alam magsalita ng Cebuano, I prefer to use my native language, which is Tagalog. So kahit na binubuli ako ng classmate ko, inuinsulto, hinahayaan ko lang sila at inuunawa na lamang. Ikatulong pangutana. Have you ever been in a situation where someone judged you based on your native language? Give a situation. Yes, I've experienced that someone judged me, especially at school. Some of my classmates, binubuli nila ako sapagkat sabi nila bakit daw ako nagtatagalog, na samantalang nasa Mindanao ako at ang language na ginagamit is Cebuano. At isa pang sinasabi nila is matagal na ako sa Agusan pero bakit Tagalog pa rin ang gamit ko? Dapat daw magbisaya na ako instead of Tagalog. So sa karon, do you think younger generations are still learning and using your native language? Why and why not? Okay. Thank you for that question. So in my opinion, younger generation right now still using or learning my native language. Especially sa bahay namin, yung mga malilit ko na kapatid, yung kasunod ko, especially my younger sister, which is 5 years old, she is using Tagalog Tagalog language because based on what I've said earlier, that is our native language until now in our household or in our house. So maybe in the future, what I've encountered or what I've encountered is maybe mararanasan niya rin yan, katulad yung i-judge siya or basta i-judge siya ng classmate siya or insultuhin. So in my opinion, yes, some of the children still learning pa rin. Kung ana, what traditions or practices in your culture help to preserve the native language? So the practices and tradition we've made in our culture or in our family, we use the native language, which is the Tagalog. We use it in our daily conversation. So even now the world is kanang new generation na, nagagamit pa rin kami ng Tagalog kahit anumang sabihin ng ibang tao sapagkat yun talaga yung native language namin as a family. Yun lamang. Salamat sa imong mga tubag, Miss Anya, ug salamat sa higayon nga imong gihatag sa mga karon og maayong adlaw. Walang anuman. Good day, I am Love Grace Palmerola. And I am Cyril Jane Palmerola. And we'd love to hear about your language journey. To start, can you please introduce yourself and also tell us what language you speak? Hello, ako gali si Chloe Tumulak. Naga-estara sa Santo Tomas, Loreto Agusan del Sur, ug ako usa ka Ilongga. What challenges do you face when switching between languages in school? Kanang yakaagi ko sa sulod sa eskwelahan hay naamanggoy mga gamay nga nga nay isa ka word nga panag sa is isa lang gud siya ka word nga lahi pero same og kanang meaning, so burag kanang maglahi-lahi ang kanang meaning sa
masabtan. o masabot sa iban kuan. So buro siya challenges sa kuha. Yeah. Okay, thank you. Have you ever felt embarrassed about speaking your native language? Why or why not? Ay, may istorya ko sini. So may ano dati sa una is kanang ano gid ko kanang istorya gid ko kasing ano Ilongga fluent man gay ko sa una. Kaso kana kung as time goes by kanang maka ano ko sa laing tao. Burag kanang weird siya paminawon ba sa ako alang guro. Munang burag nagkuan ko ato nga ay mag ano Bisaya na lang ko. And then ako'y nasugatan nga ano nga babae nga Ilongga jud siya, pure nga Ilongga gid siya din. Maamis lang gud ko sing sa kanang the way siya mag-Ilongga. So mo to burag nakaano ra ko, nakakuan ko nga anuhon ang Ilongga unsa siya. Ibalikon ang pagka-Ilongga nako. Hindi mo ikaulaw. Yeah, correct Tebesem. Okay, number 3. Have you ever been in a situation where someone judged you based on your native language? Ay ano may ara sini nga ano nga instances nga kanang ano sa akong barkada Bisaya man sila. And then makaistorya ko ganang one word lang gud kay bali sa ilaha kay tiyok ba di ba? Then sa ako kay makaingon kog tuyok. Ay nga nang word din makaingon din ingon sa ako ang asa man kagikanday brag pila ka langob ka nga nagpuyo kay lahi-lahi akong languages. And then nag-explain ko sa ilaha nga Ilonggo ko. So yeah, nasabtan na nila ganon. So, amo ni ang ikaapat nga question. So, do you think younger generations are still learning and using your native language? Why or why not? Actually na ako'y makita nga ano mga batanon pagka nang magdula-dula sila sa ano sa moang sana community municipal unsa ba nga lugar namo and makadungog ko nga Ilonggo sab sa ilaha nga gamay pero at least na so therefore na jud gagamit gihapon sa Ilonggo. So, last question. So, what traditions or practices in your culture help to preserve the native language? So ma-preserve na mo tong pagka-Ilongga na mo kay akong nanay manggod is pure Ilongga gid siya. So every time kay bali na may mga chika-chika. So makagamit jud kog Ilongga, wala koy kuan choice. And then mo to brag mabalik sa ko ang pagka-Ilongga nako kay namay kuan nako nanay nga kabalo mag-Ilongga. So Damo gid nga salamat sa imo nga mga tubag kag sa imo nga higayon nga imong gihatag sa amon karon. So maayong adlaw. Good day, ma'am. I'm Omar Amparo. And I'm John Gerald Tamparo. We love to hear about your language journey. So to start, can you introduce yourself and tell us what language do you speak? Marajaw na adlaw, ako matud si Sherlyn Lauronal from Cantilan, Surigao del Sur, but currently I'm living in Trinto. So, ang language na ako ginagamit kuman is Cantilangnon. Miss Sherlyn, ang una nga pangutana, unsa nga mga hagit ang imong nasinati kung mabalhin bahin ka og pinungunan sa eskwelahan? So, sa school nga kuan setting, kanang kuan, for example, may story ako sa classmate about, for example, mangutana ako kung Zoe klase ko man. So, ang ako pangutana na classmate, maglibog kung ano'y pasabot sa ako, taglaong. Isa na challenges na ako na sinati diri sa school. Ang akong ikaduhang pangutana, Miss Sherlyn, naba ka nga naulaw sa pagsulti sa imong inilang pinulungan, nganong man o nganong dili? Actually, dili ko maulaw. Dili ako masipog kay actually ma-amaze pa ganyan ako mga classmate na mo. Story ako nan Cantilangnon kay in that way maka-learn sad sila kun unay pasabot zato ako taglaong sa ila. Sa ikatulong nga pangutana, nakaagi na ba ka og sitwasyon nga gihusgahan katungod sa imo ang inilang pinulungan, hatagi og pananglitan? Actually, wala pa. Kay kung mag-story ako ng language or dialect, gina-translate na ako in kuan Bisaya kay para mas masabtan nila. Gusto sab na mo mabalaan sa imong pagtanaw karon sa kabatan-unan. Nakatong pa ba silang paggamit sa inyong inilang pinulungan?
nganuman or nganong dili? Actually, kuman sa amoa, ginagamit gihapon nila ang native na language which is the Kantilangnon kay mao may naandan. Amo ay ilan na dakan tapos adlaw sab na communication may ginagamit na language. Sa ikalima nga mga tana, unsa nga mga tradisyon o binuhatan sa inyong kultura nga makatabang sa pagreserba sa inyong pinulungan? So adlaw-adlaw ginagamit gazud namo an amo language which is the Kantilangnon to communicate. So salamat sa imong mga tubag, Miss Sherlyn. Ug salamat nga ni kuan ka sa among pag-interview sa imong ha. Ug maayong adlaw. Good day, I'm Kenrick Soto. And I'm Ryan Machas. And you are? Macloe Estrolianes. We'd love to hear about your language journey. Unang pangutana, unsa nga mga hagit sa imong kinabuhi ang imong nasinati kung magbalbalhin ka og pinulungan sa inyong eskwelahan? Kanang nay mga difficulties about sa parasan ng sa kanang ang teacher kay magpa-English siya na which is ang among nandan is native, maglisod ka og sabot or maglisod ka malisod ka og sabot sa ipang istorya sa mga instructor even sa mga students pod kung mag-English. Ikaduhang pangutana, nakasuway na ba ka nga naulaw sa pagsulti sa imong inilang pinulungan? Ngano man o ngano pong dili? Wala pa kay halos manggod students diri sa Scottish Bisaya pud ang kanang ginagamit ba which is makasabot ra tanan og nganong ikaulaw man pud siya. Ikatulo, nakaagi na ba ka og sitwasyon nga gihusgahan ka tungod sa imong inilang pinulungan? Hatagi ko og pananglitan. Kanang wala pa kay halos man kay Bisaya ra tanan so dili ra kayo ka ma out of place if magstorya ka sa imong native language. So gusto po na ako mabawan nga sa imong tanaw ang mga kabatan-unan karon nagakat-on og nagagamit pa ba sa inyong inilang pinulungan nganuman og nganong dili? Wala na kayo kay ang gina-prefer naman sa mga parents kay English naman kanang murag mo na ilang qualification ba nga kanang English na antunan sa bata so murag na bilin na kayo ang native language nga Bisaya. So karon kay nga naman so unsa ang mga tradisyon o binuhatan sa inyong kultura ang nakatabang sa pagreserba sa inyong inilang pinulungan? Kanang mas fokusan pa nila ang native nga language which is sa Bisaya dili kay sila mag-prefer na sa English para ang kanang Bisaya is magpabilin gyapon sa ilaha kay ang Bisaya baya kay ilang cultural identity dira nato mahibalan kung kanang dira po nato maipagmalaki ang ato ang kanang kultura sa ato ang language nga ginagamit. Okay, salamat. Salamat sa imong mga tubag o sa imong oras nga gigahin para sa mga maayong adlaw. Salamat po. The world is home to thousands of languages, each reflecting the culture, history, and identity of its speakers. These languages shape how people think, communicate, and connect with others. Although language differences can create challenges, they also promote respect and understanding. Celebrating this diversity helps build a more creative and connected world.